Muli po isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Naririto muli ako, si Father Randy Mignon from the Diocese of Tarlac para magbahagi po sa inyo ng aking munting pagninilay. Ano ba ang aking pwedeng maibahagi sa inyo? Well, ang topic po ay isang tanong. No? Ano ang gagawin mo kapag ikaw ay nadapa o nagkasala? Kapag ikaw ay bumigay sa tukso. Yan po ay tanong para sa ating lahat. Hindi porket pari po ako ay hindi ako nagkakasala. Tandaan niyo po, ako po ay tao rin, nakatulad ninyo. Kung sinasabi ninyo, kayo marupok lamang, how much more kami mga pari. Diba? Kung dama mo, kapatid, na nakagawa ka ng pagkakamali dahil sa kasalanan, ito man ay dala ng kahinaan ng sarili o pinagplanuhan o ninais mo, huwag mong sobrang alalahan nito o huwag kang sobrang magulumihanan dito. Kasi pag ito ay naguguluhan o naguguluminahanan sa sitwasyong iyong kinalalagyan dahil nakagawa ka ng kasalanan, ang tawag po dyan, ikaw ay kinukonsensya. Naalala niyo ba yung commercial na safeguard noon? Di ba? Pagka nagko-commercial, meron biglang image na lalabas, sasabihin, ako ang iyong konsensya. Diba? At sa sinasabi ng konsensya, ito yung tamang bilhin mo na nasabon. At yun din po, panawagan sa atin, ano ba yung tamang dapat gawin mo? No, kapag ikay dinidiktahan na ng konsensya mong mali ang iyong ginawa. Well, ang una mong gawin, huwag kang mawalan ng loob. Bakit? No? Agad-agad na lumapit ka sa ating Panginoong Diyos. Sabihin mo nang may kababaang loob na nagkasala ka, na lumabag ka sa kanyang kalooban. At hindi lang kalooban yan, meron ka rin na perwisyong kapwa mo dahil sa kasalanan mo. May kababaang loob na aminin mo sa iyong sarili na nagkasala ka. At ako'y natutuwa rin sa mga taong tahasang talagang umaamin na may kababaan at may katapangan ang kanilang pagkakamali. Ilan lamang sa atin talaga ang umaamin sa pagkakamali. Oftentimes, naghahanap tayo ng scapegoat. Diba? Oftentimes, ganito, tinuturo natin yung daliri natin ganyan. Hindi natin alam na mayroon pang 3 daliri na nakaturo sa atin. Humahanap tayo ng mga taong masisisi kasi nagkasala ka. Paano na lamang doon sa Garden of Eden? Ano nangyari sa kanila? Nasisihan sila nila Adan at Eva. Kasi sabi ni Adan nung pinuna sila ng Diyos, kasi tinukso ko ng babae. Sabi naman ng babae, tinukso ko ng ahas. Sino eventually may kasalanan? Yung ahas, hindi po. Ang ahas po ay simbolo ng demonyo na tumutukso sa atin para tayo ay magkasala. Ulitin po, ang tukso po ay hindi kasalanan. Pero ito yung isang imbitasyon para tayo ay gumawa ng kasalanan. Ngayon, ang attitude dapat natin ay lumapit sa Diyos na may kababaang loob na inaamin natin sa ating mga sarili ang ginawa nating kasalanan. Sabihin natin sa Panginoon, ganitong dialogue halimbawa, panahon po ngayon, O Diyos ko, nakitang-kita ko ang aking sarili. Ano nga bang ang aasahan sa isang marupok at bulag na nilalang tulad ko, kundi ang pagkakamali at kasalanan. Diba? Kung natin, shortcut natin to. Ito yung madalas nating napapakinggan sa mga tao, sapagkat ako'y tao lamang na nagkakasala. Diba? Ganyan po tayo. So, tumigil ka kapatid sandali, at hayaan mong maramdaman mo ang matalim na sakit na dulot ng iyong pagkakasala. Damhin mo ang kabigatan ng ginawa mong pagkakasala. Kasi pagkadama mo, kapatid, ang bigat ng kasalanan mo,
Ah, susunod na po dyan yung talagang taus-puso at taimtim na pagsisisi ng ginawa mong mali. Pagkatapos, walang pagkabahala o pagkatigatig na ituon mo ang iyong galit laban sa mga pagnanasa na naghari sa iyong puso. Ulitin ko ha, ituon mo ang iyong sarili, ituon mo ang iyong galit laban sa mga pagnanasa na naghari sa iyong puso. Doon ka magalit. Lalo na yung nagdala sa iyo sa kasalanan. Diba? Pero sarili mong desisyon, kapatid, bakit ka nagkasala? Ulitin ko, God has given us the freedom to choose what is right and what is wrong. Oftentimes, God is always reminding us to choose what is best and what is good to all of us. Pero yun nga, dahil tayo marupok, tayo tao, nadadapa tayo, nagkakasala tayo. Pero gayon pa man, sabihin mo, kapatid, sa ating Panginoon, Panginoon, mas malala pa sigurong kasamaan ang nagawa ko kung hindi mo po ako iniligtas ng iyong walang hanggang kabutihan. Ang Diyos po ang gumawa na rin ng paraan for us to redeem ourselves pagka tayo nagkakasala. Paano po yun? He instituted the sacrament of reconciliation. Diba? Saan ka pa naman nakakita ng isang Diyos? No? Ginawan mo na ng mali, siya pa ang gagawa ng paraan para ikaw ay maituwid. Diba? Pero, gayon pa man, mga kapatid, hindi ibig sabihin na nandiyan ang sakramento ng kumpisal, paulit-ulit tayo nagagawa pa rin ng ating kasalanan. Ako bilang isang pare, ako'y minsan natatawa na lamang. Karamihan sa mga ikinukumpisal ay yung malimit na ginagawa at paulit-ulit na kasalanan. Ako'y napapatanong na lamang, ito bang nagtitika na ito ay talaga bang seryoso sa kanyang pagsisisi, sa kanyang kasalanan? O ginagawa na lamang niyang laruan ng sakramento ng kumpisal? Sana po mga kapatid, kapag tayo nangungumpisal, natin din talaga ang ating conviction na as much as possible, no? Iwasan natin talaga ang gumawa ng mali, lalo-lalo na yung habitual sins na ginagawa natin. Kundi walang iba po ang ating wala nang iba na tayo niloloko kundi ang ating mga sarili. Then, pagka nirecognize mo ang kabutihang iyon ng ating Panginoong Diyos, mag-alay ng maraming pasasalamat sa Kanya, no? Sa ating Ama ng awa. Mahalin mo siya ng higit sa dati, lalo ngayong nabatid mo na sa halip na iwanan Kanya dahil sa iyong maling ginawa, narito pa rin siya at nag-aabot ng kamay sa iyo dahil ayaw niyang madapa kang muli na katulad ng nangyayari sa karanasan mo na pagkadapa o pagbigay mo sa tukso. Diba? Napakabuti at napakabait ng ating Panginoong Diyos. Nasa kabila ng ating kahinaan at paulit-ulit nating pagkakasala, patuloy pa rin niya tayong tinatanggap. Tingnan mo na lamang, kapatid, ang kanyang anak. Ano bang pinakamagandang imahin ng ating Panginoong Jesucristo na nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa atin sa kabila ng ating kahinaan? Yung siya'y nakapako. Look at the cross, how Jesus is crucified. He stretched out His arms, no? Na tila baga nagpapakita sa atin, halika, lumapit ka, tanggapin mo ko, tanggapin mo ang pagmamahal ko. Mahal kita. Maging anuman ang estado mo at katayuan mo sa buhay. Ganyan po kadakila ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Sa huli, mga kapatid, kapag tayo lumapit sa Kanya at
nadama natin sa ating mga sarili ang kanyang pagmamahal at pagpapatawad, puno ng pagtitiwala, sabihin mo sa ating Panginoon, ipakita mo po sa akin, O Diyos ko, ang tunay mong sarili. Tulungan mo po ang abang makasalanan ito na maramdaman ang iyong banal na awa. Patawarin ako sa aking mga kasalanan. Huwag pabayaang mawalay o malayo sa iyo, ni kanting man, upang huwag na muli akong makapanakit ng iyong kalooban. Sa araw-araw po ng ating buhay, isalalang po natin sa ating kilos, galaw, pananalita, ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban po ng Diyos, mahalin po natin lagi ang ating kapwa-tao, gaya ng pagmamahal niya. Pagmamahal natin sa ating mga sarili, at huwag natin kakalimutan lagi ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Madali pong sabihin, pero mahirap pong gawin. Madaling maging tao, pero mahirap magpakatao. Madaling maging Kristiyano, pero mahirap magpaka-Kristiyano. Dahil maraming balakid habang tayo sumusunod o tumutugon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya maging matalino po tayo. Piliin po lagi natin ang ating Panginoong Diyos na kailanman hindi niya tayo ipapahamak. Ang mundo po, kalimitan po, lagi po niya tayong ipinapahamak. Pero ang Diyos, tanging kaligtasan lagi natin ang kanya laging ipinagsasalang-alang. Mga kapatid, isipin mo na pagkatapos mong maipahayag ang iyong pagkakamali sa Kanya, nadudoon ang iyong pagsisisi, huwag mo nang abalahin ang iyong sarili ng mga bagay na hindi ka pinatawad ng Diyos. Automatic, kapatid, kapag ito'y nangumpisal at ibinigay na sa iyo ng pari ang pagpapatawad, ika'y pinatawad na ng ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin, ipahinga mo na ang iyong isipan. Magtiwala ka na pinatawad ka na ng ating Panginoong Diyos. At ang susunod dyan, pwede ang kasalanan, ang nakaraan ay nakalipas na. Ang nakaraan ay nakalipas na. So, ibig sabihin, nung nadapa ka, tumayo ka, tinulungan ka ng ating Panginoong Diyos na makabangon muli, abay dapat nadudoon mo tinatawag, nag-move on ka. Sa pagpapatuloy mo ng iyong buhay, dapat hindi ka lamang nag-iisa. Nadudoon pa rin ang iyong pagtitiwala sa paggabay ng ating Panginoong Diyos. Huwag kang magsulok, kasi pag nagsulok ka, mapapahamak ka. Pero pagka ang Diyos isinama mo sa paglalakbay mo sa pagbabagong buhay, kailanman hindi ka mapapahamak. Magkakaroon ka lagi ng tamang direksyon kasi meron kang tamang inspirasyon lagi para mo maisa sa buhay ang iyong buhay. Ang isa pang dapat nating gawin, mga kapatid, magaling na tayo. I-recognize natin na magaling na tayo. Na sana hindi na tayo maging mayabang at malinlang pa ng demonyo. Yung problema sa atin, the more na lumalapit tayo sa ating Panginoon Diyos, the more na abala ang demonyo para tayo ihiwalay sa Kanya. Mga kapatid, iwasan po natin masaktan lagi ang kalooban ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagkakasala natin. Kasi kapag tayo tinatawad na ng Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal, ibinibigay sa atin ang isang regalo mula sa isang kaibigan, mula sa ating Panginoon. At kung itinuturing mo ang ating Panginoong Diyos na mahalaga, tulad ng pagpapahalaga mo sa mga taong nagbibigay sa iyo ng mga regalo na sinasabi natin may sentimental value. Forgiveness, my dear brothers and sisters, is a very precious gift from God na dapat nating alagaan. Sana wag natin itong itapon na parang basura na lamang sa basurahan.
Ang pagpapatawad ng Diyos ay banal. Ang pagpapatawad ng Diyos ay galing sa kanyang pag-ibig sa atin. Sana, mga kapatid, ito'y ating pahalagahan. Isuko natin, mga kapatid, ang ating sarili sa kanyang mabathalang awa at ituloy ang ating mga gawain espiritual para tayo lalong mapalapit sa Diyos. No? Kung sumapalapit sa Diyos, makinig ka ng kanyang mga salita. Hindi lang makinig, isabuhay mo ang kanyang mga salita. Hindi ka matatawag na tunay na Kristiyano kung hindi mo makikita ang salita ng Diyos na buhay sa iyo. At ang pananalangin, importante yan. Ang Eucharistia, napaka-importante yan. Sana sa Eucharistia, pagka ito'y nangumunyon, kapatid, kung sino ang tinanggap mo, dapat maging ganun ka. Sino bang tinatanggap mo, kapatid, sa komunyon? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, ang punto ko lang, kapatid, ay maging katulad ka ng iyong kinain. Maging katulad ka ng ating Panginoong Hesukristo. So yun, ipagpatuloy mo ang mga gawain na yan para ikaw ay malayo lagi sa paggawa ng kasalanan at magkaroon ka ng kapayapaan na parang walang naganap na anumang pagkakasala. Diba? Pag ito'y pinatawad na sa sakramento ng upisal, tapos na yun, move on. Make yourself a better person again. Yan po ang gusto sa atin ng ating Panginoon. Di ba, every time na meron pinapagaling na ating Panginoong Jesucristo, ano ba sinasabi niya? Ikaw'y pinatawad na, humayo ka. Diba? At baguhin mo ang iyong sarili. Yun ang sinasabi ko rin sa mga nauumpisa sa akin pagka siniayos na. Your sins are forgiven, go in peace, and sin no more. At yun po ang dapat natin gawin. Kahit ilang beses mangsaktan natin ang Diyos, no, sa isang araw, huwag mawala ng tiwala sa Kanya. Dahil siya ay Diyos ng pagpapatawad. Gawin mo ang itinuturo ko sa iyo. No, yun ang sasabihin sa atin ng Panginoon. Gawin mo ang tinuturo ko sa iyo. No? Sa ikalawa, sa ikatlo, at sa huling pagkakataon tulad ng sa una. Kasi ang Diyos po, hindi naman po nagsasawa sa atin. Tayo lang po, mga kapatid. No? Tayo mga tao lamang po nagsasawa sa isa't isa. No? Sasabihin niya, sawa na ako ng patawad. Ayoko na magpatawad. Hindi naman nagbabago yung mga tao. Hindi na nagbabago itong mga nakakasalamuha ko mga tao ito. Pero ang Diyos, kailanman, hindi siya nanghihinawa. Hindi siya nagsasawang tayo patawarin. Bakit? Kasi mahal niya po tayo. Ang ganitong paraan ng paglaban sa demonyo ay isang paraan na labis niyang kinatatakutan dahil alam niyang ito ang lubos na nagpapasaya sa Diyos. At lagi naman itong nagtutulak sa demonyo sa matinding pagkalito dahil nakikita niya na natalo siya ng taong kanyang napakadaling lupigin sa ibang mga pagkakataon. So kung nadudun lagi ang ating pagtitiwala sa Diyos, nadudun lagi ang ating pagkapit lagi sa Diyos, kapatid, magsasawa ang diablo sa iyo. Lalayasan ka na lang. Sasabihin ng diablo, wala naman ako mapapala dito. Lalayas na lang ako. Siguro, dun sa mga unguarded moments na lang, no? Sa unguarded moments na lang, dun ko na lang siya titirahin ulit. Diba? Ganon. Pero kaya nga sabi ko, mga kapatid, no? Always be vigilant. No? Always be vigilant. Maging mapagmatsyag lagi tayo. No? Kaya kung ang pagkakasala ng suwing palad mong nagawa ay nagdudulot sa iyo ng maging ligali at panghinaan ng loob, ang unang bagay na dapat mong gawin ay sikapin na mabawi ang iyong kapayapaan ng kaluluwa at ang iyong tiwala sa Diyos. Lumapit ka sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya. Ang tanong sa atin, Father, parang ang hirap. Ang hirap ng buhay na hindi gumawa ng kasalanan, magkakasala tayo. Well, mga kapatid, yun nga, sinabi ko, God has given us the freedom.
no? To choose what is best for us. Anong sinasabi lagi sa atin ng ating Panginoon? Choose what is good and what is right. Ang hirap gawin na kung tao. Oops, kapatid, hindi po tamang attitude yan. Kaya nga sinasabi ko, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, sangkatutak ang dahilan. Meron akong ibibigay sa inyong modelo, mga kapatid, ng modelo ng katapatan sa ating Panginoon Diyos. Sino? Itong katabi ko. Walang iba ang ating mahal na Birhen Maria. Si Maria ang siyang nating gabay at huwaran sa isang buhay na puno ng kalinisan at kabanalan. Ang mundo po, mga kapatid, binibigyan po lagi tayo ng mga bagay na madudumihan tayo. Pero tayo, mga kapatid, ay tinuturuan din na linisin lagi ang ating mga sarili. Gaya na sinabi ko kanina, no? Kung tayo ay nakakapaligo para malinis ang ating katawan, nahuhugasan ang ating mga kamay para maging malinis ang ating mga kamay. Naglilinis tayo ng bahay para maging maayos ito. Kung sa mga physical na bagay ay meron tayong pamamaraan ng paglilinis, meron din tayong pagdating sa spiritual. Gaya ng sinabi ko, yan po ang sakramento ng kumpisal. Pero kapag tayo ngayon ay nagkumpisal na at nalinis na ng ating mga kasalanan, maintenance ang kailangan. At ang magandang maintenance natin na halimbawa, walang iba kundi ang ating mahal na Birhen Maria. Sa kanyang kalinisan, nagsumikap siya na pag-ibayuhin ang kabanalan at pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng isang buhay na malinis at nakatalaga sa Panginoon. Ganyan po, mga kapatid, tinanggap ni Maria ang biyaya ng buhay na nagmumula sa Diyos. Every time we choose God, we choose life. The same thing, Mary has chosen God in her life. That's why life came to her. Sino yung buhay ngayon na tinanggap ng ating mahal na Birhen Maria? Si Jesus. Si Jesus na buhay, no? Na ibinigay rin sa atin ni Maria, na nagbibigay buhay din sa atin kapag tayo nalalayo at nagkakasala sa ating Panginoon Diyos. Kinilala niya ito bilang isang banal na kaloob ng ating Diyos Ama. Hindi niya ipinagkait ang kanyang sarili sa kalooban ng Diyos na naganap sa kanyang pag-oo. Diba? Sa pag-oo sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ikaw ba, kapatid, handa ka bang lagi magsabi ng iyong oo sa ating Panginoon? No, na, oo, Panginoon, handa po akong sumunod sa iyong kalooban. Sana po, tularan natin ang ating mahal na Birhen. Aminin natin, mga kapatid, mahirap maging malinis sa panahong ito sa impluensyang ating natatanggap buhat sa mundo. Tayo'y humaharap sa pang-araw-araw na pagsubok laban sa kalinisan ng ating katawan at kalooban. Palagi tayong nadarapa at nagkakasala laban sa ating Panginoon. At dahil dito, tayong lahat ay nalulupot, no? Dahil gawa ng kasalanan. Bahid ang sangkaterbang mantsa at hindi karapat-dapat na lumapit sa ating Panginoong Diyos. Pero mga kapatid, gaya ng sinabi ko, ang Diyos po ay naghihintay lamang sa atin para tayo kanyang linisin muli. Ang kailangan po natin, katulad ni Maria, na merong kababaang loob. At hangarin natin ang pagiging modelo ni Maria sa ating buhay, na sa buong buhay niya, naging malinis siya sa harapan ng Diyos. Sukat natin, tanungin lagi natin ang ating mga sarili, no? Na patuloy sana tayo na mamuhay ng may kabanalan at kalinisan, katulad ng ating Inang Maria na nagsakit, na nagsisikap, no? Na itaguyod ang isang buhay na kalinisan o sumusunod lagi sa kalooban ng Diyos.
Sana hindi tayo, mga kapatid, na sumusunod lamang kung ano ang dikta ng mundo. Gaya na sinabi ko, sa bawat paggalaw natin, pagsasalita o pag-inog ng buhay natin, isa lang alang lagi natin ang kalooban ng Diyos. Na hindi natin siya mabigo, lagi natin siyang papasaya, no, sa pamagitan ng pagtalima lagi kung ano ang kanyang ninanais sa atin. Ang ninanais lang naman, mga kapatid ng Diyos sa atin ay maging maayos ang ating pamumuhay. No, na malayo tayo, mga kapatid, sa paggawa ng ikasisira natin. Tandaan mo, kapatid, ang mundo nagbibigay lang sa atin ng panandaliang kasiyahan. Pero ang Diyos nagbibigay lagi sa atin ng walang hanggang kasiyahan. Gusto mo, kapatid, gusto mo maging masaya? Well, tularan natin si Maria. Si Maria ba'y masaya? Opo. Dahil kasama na niya, kapiling na niya ang ating Panginoon Diyos. Sa ating pakikibaga para sa dignidad ng karangalan ng buhay, tayo patuloy lumingon sa ating mahal na ina na hindi natakot ipahayag ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging malinis sa paningin ng Diyos. At ang mga taong lumalapit sa Kanya, mga kapatid, ay tinutugunan naman niya. Tinuturuan niya rin na maging malinis sa pamagitan ng paglapit lagi sa ating Panginoong Jesucristo. So yun po ang sagot, mga kapatid, no, sa aking munting pagninilay na ibinabahagi ngayon sa inyo. Nawa ito'y makatulong sana sa inyo, no, sa inyong buhay espiritual, na kanino ka ba lalapit kapag ito'y nadapa? Lumapit ka sa ating Panginoong Diyos. Tanggapin mo sa iyong sarili na nagkasala ka. At sa pagtanggap mo na may kababang loob sa pagkakasala mo, patatawarin ka ng Diyos. At kapag ikaw'y pinatawad, ihinahon mo na iyong sarili dahil magtiwala kang pinatawad ka na. At kung gusto mong manatiling malinis, andyan ang halimbawa ng ating Inang Diyos. Sa tulong, awa at grasya ng Diyos, mapapagtagumpayan natin ang hamon ng buhay. Lalong-lalo na sa pagharap natin sa mga tukso ng buhay na magiging balakid natin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Muli po, mga kapatid, ako po si Reverend Father Randy Minion mula dito sa Diocese ng Tarlac, at ako ay nag-i-impart din po sa inyo ng advance, no, na Happy Easter po sa inyong lahat. Nawa ay pagpalain lagi kayo ng ating pong may kapal at gabayan kayo lagi ng ating mahal na Birhen Maria, si Maria, tagapamagitan ng lahat ng biyaya. Maraming salamat.